reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's
kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Dakila si Yahweh at papurihan siya at masalamatan magpakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya at masalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming hinahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magsasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Good morning, Jesus! Good morning. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Good morning to everyone. So, again, magandang umaga sa ating lahat sa North Good sa morning. East. Good morning, Sister Sally. Good morning po sa kanila. Masaya ho kami rito kasi kasama ko ho ang isa sa pinakamasayang pastor namin dito. Walang iba, kundi si Pastor Thank you, Lord. Simple. Alam ba nyo ni si Pastor Simple, hindi lamang totoong masaya, hindi lang totoong tao, kundi siya ano ba? Masasabi ko siya kanina. Siya ho isang agriculturist. Aba. Agriculturist. Na-forward ko kasi sa kalahatan yung ginagawa mo doon. Kaya alam na ng buong mundo na gawin. Nagtatabas, nagagahok, nagpe-prepare para matamnan po yung ating bulaknin. Well, anyway, let's focus again to the essence of the day. Mabuti pa, Pastor, paki-pray naman. Yan, sige po, tayo po'y mananalangin. Yan, sa awit 89 verse 1, sabi po doon, pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, sa tuwi-tuwi na ating sasambitin, awitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Panginoon, una po sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa napakagandang umaga. Tunay po, Lord, na paggising pa lang namin sa umaga, kayo na po nasa kaisipan namin, ang inyo pong mga salita, ito po yung aming gabay. At salamat po, Panginoon, sa umagang ito na alam po namin, Lord, na ito na naman po ang pinakahihintay ng marami, naming lahat, na kami po'y makarinig ng salita na galing po sa inyo. At muli, Panginoon, naandito po kami ni Pastor JB na inyo pong gagamitin. Tunay po, Lord, na ang inyong pangako, ang inyong mga manggagaway, patuloy po inyong gagamitin upang sa ganun po'y maipahayag ang inyong salita. Kaya po sa oras na ito, lagyan po ninyo, Panginoon, ng langis ng buhay ang aming mga labi. Upang sa ganun po, ang lahat na mamumutawi sa aming mga labi ay magbigay ito ng kalakasan sa bawat isa, kalakasan sa pananampalataya. Ganun din po, tinataas din po namin sa inyo yung aming mga kapatid na ngayon po'y nasa trabaho, papunta pa lang sa trabaho, nasa kanya-kanyang bahay. Lord, alam po namin na sa umaga pong ito, buong maghapong ito, Lord, kasama po namin kayo. At wala pong ibang mabibigyan ng kaluguran, kundi kayo po lamang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.
Ang ating pong memory verse for the week ay kinuha doon sa Isaiah 54 verse 17. Ang sabi po dito ay, "But no weapon will be able to hurt you. You will have an answer for all who accuse you. I will defend my servants and give them victory. The Lord has spoken." Isaiah 54:17. Pastor, sa Tagalog, ano naman yan? Yan, sa Tagalog naman po, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay patuloy sa pag-aaral tungkol dun sa spiritual gifts, yung gifts of the Holy Spirit, kung saan ating pong tinukoy yung tatlong grupo ng gifts of the Holy Spirit, which is one of the provision ng Diyos sa ating mga tunay na Kristiyano. Pero bago po yon, again, ito'y hahanguin doon sa 1 Corinthians 12, verse 7 to 11. Pero bago po ang yun, ay atin muna pong alayan ng isang awitin ng ating Panginoon. Come, Holy Spirit. The Holy Spirit is gently moving in our midst. Thank you, Lord. The Holy Spirit is gently moving in our midst. The Holy Spirit is gently moving in our midst to heal the broken heart, to set the captives free. The Holy Spirit, open our eyes to see. The Holy Spirit is gently moving in our midst. Sweet Holy Spirit, sweet Holy Spirit, we welcome you, the Holy Spirit, in our midst. Sweet Holy Spirit, sweet Holy Spirit, we welcome you, sweet Holy Spirit, in our midst. Thank you, Lord. Sa unang Korinto 12:7 to verse 11, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit, isang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu rin yan ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Ang iba naman ay kakayahang magpahayag ng mga mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Verse 11, ngunit iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Thank you, Lord, for your message. Mga kapatid, ito po nga ang ating series ng pag-aaral tungkol sa banal na Espiritu, kung saan isa-iso sa pinakaipuntating provision sa atin bilang mga Kristiyano, ang pagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu. Noong mga nagdaang mga Tuesdays, atin pong sinabi na yung siyam
ng kaloob ng Espiritu Santo ay nagugrupo sa tatlong bahagi. Ang una doon ay yung gifts that say something or the vocal gifts. Ito po ay binubuo ng the gift of tongues, interpretation of tongues, saka prophecy. Pagkatapos, yung action gifts, gifts that do something, ito naman ay binubuo ng faith, healing, working of miracles. Ito po nung last Tuesday. And for today, ang ating pong tatalakayin, yung gifts that reveal something or the revelation gift. At ito'y binubuo naman na word of wisdom, word of knowledge, and then the discerning of spirits. So again, kasama ko po dito ang ating pastor na siyang magpapauna ng mga inspirasyon na binigay sa kanya ng Holy Spirit tungkol po dito sa tatlong napakahalagang gifts ng banal na Espiritu Santo. So again, without further ado, Pastor, God bless you. Yan, thank you Lord for ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Good Thank you morning. Lord. Ang lahat po ba ay masaya? Amen. Ayan, masayang masaya po. Alam nyo, yung pagiging masayahin, nakalagay naman po sa Bible yan. Doon sa Proverbs 17:22. Sabi po doon, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Pero yun daw pong malungkutin ay unti-unti daw namamatay. Kaya pala, Pastor, pag naging malungkutin pala, nagsusuicide na pala yun. Kaya salamat po kay Lord. At tayo, naging masaya naman po tayo dahil sa yung ating relasyon po kay Lord, yun ang nagpaligaya sa atin eh. Amen. Di po ba? Yung ginagawa sa buhay po natin ngayon, yun ang nagpapaligaya. Kaya nga po, dumaan man ang sa buhay natin, na andyan po lagay yung kaligayahan. Thank you, Lord. Ngayon nga po, sa umaga pong ito, ang isishare ko po sa atin ay dito nga po ako sa verse 8. Yan. Gusto ko po munang basahin dito po sa unang Korinto, kabanatang 12, dito po sa mga talatang 8. Ganito po ang nasasaad. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe, ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang espiritu ang nagkakaloob nito. At ito nga po, sa umagang ito, ang akin nga pong nais ibahagi sa atin yung salitang words of wisdom. Dito nga, yun nga pong mga pinag-aaralan natin, yung binanggit kanina po ni Pastor JB, pinag-aaralan nga po natin yung ang spiritual gifts na ipinagkaloob sa mga mananampalataya mula sa banal na espiritu, ay mga special po ito na abilities. Pag sinabi yung special, ano pong ibig sabihin noon? Special, yun pong ibig sabihin noon. Na magagamit para mag-minister sa pangangailangan ng body of believers. Di ba? Kaya ganun palang pinapahalagahan po natin yung, yung mga gifts na ito. Alam po naman natin na dito sa Korinto, yung background nila, ano po sila eh. Di ba yung Korinto, nasa kanila na pong lahat. Yaman, talino, nasa kanila po lahat yun eh. Kaya nga si Lord, ang gusto naman ni Lord, yung bang gamitin lagi sa tama yung mga gifts natin. At yun yung nais ng Panginoon sa atin eh. Ang lahat ng spiritual gifts ay mula sa banal na espiritu. At ang purpose po nito ay para sa building up ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabing building up, yung bang pagtatayo, pagbubuo sa katawan ni Kristo sa kalipunan ng mga mananampalataya. Base po sa under the lordship of Jesus Christ. Sa pamamahala po ng ating Panginoong Hesukristo. The Spirit give us gifts so that we can serve Christ and His church. Doon po sa verse 7. Pag binalikan po natin yung 1 Corinthians 12, verse 7, nakapaloob naman po dyan. Kaya nga po kung si Jesus ang Panginoon ng buhay natin, ito na po, masasabi natin na sa lahat ng ginagawa natin, ginagawa natin po yan na may kagalakan. At tayo po ay binigyan ng banal na espiritu ng mga kaloob upang paglingkuran ng ating Panginoong Hesus ang kanyang simbahan. Di po ba? Kaya nga kung mapapansin natin, iba-iba po yung kaloob natin sa katawan ni Kristo. Iba-iba yung gifts na ibinigay po sa atin. Pero ito po, pag ito daw po yung nagawa natin, yung gifts na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na ginagampanan natin ng yung bang para sa Kanya, iyon po yung sekreto eh. Kaya tayo lumalago yung ating gawain. Tandaan po natin, God is involved in giving the gifts. He is the greatest, greatest giver. Ibig sabihin, ang Panginoon naman natin po yung nagbibigay nito sa atin eh. At alam niyo po, Pastor JB, lahat pala tayo mayroong gifts. Oo. Di ba? Kala lang ng iba, ay wala naman akong gifts.
Ako ho, kala ko din ho, wala rin ho akong gifts noon eh. Oo, Pero ngayon ho, meron din pala. Oo naman. Di ba? Pagka ikinakaupo, gifts din pala yon. Dahil pag walang nakikinig, Nakikinig kayo. nakikinig. Iyan po. Sabi dyan, God is involved in empowering the gifts He give us. Yun po yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon po sa araw nga pong ito, yun nga pong pag-aaralan po natin ay tungkol sa gifts of revelation nga po. At ito nga po, yung unang-una dyan ay yung tinatawag na words of wisdom. Yan po, ang kaloob ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan ng Diyos. At ang tawag po dyan ay the ability to speak God's wisdom. Di ba? Ganun palang kahalaga po yung Pastor JB. Pagka sinasabi natin words of wisdom, ito yung the ability to speak God's wisdom. Yung bang karunungan po ng Diyos yung binabanggit natin. At yun nga pong pangalawa, ang kaloob ng kakayahang magsalita ng mensahe ng kaalaman. Ito naman po yung words of knowledge. At tawag naman po dito, the ability to speak God's wisdom in action. Kung kanina, yung anong tawag doon, speak God's wisdom, ito na po yung pagsasabuhay pala, yung tinatawag na yung knowledge na, yun po yung ibig sabihin yan. Ang dalawang ito po ay kabilang sa gifts the reveals na inihayag po sa atin ng Panginoon. Ang kaloob ng sa pagdilingkod po natin sa Panginoon. Unang-una, ang bibigyan ko nga po ng pansin ngayon yung tinatawag na words of wisdom. Ano nga ba ang inire-reveal po sa atin ng word of wisdom? Babasahin ko lang mga kapatid, medyo mahaba-haba po ito. Pero dito po nakapaloob. Basahin ko lang po itong Unang Korinto, Kabanatang 2, simulan ko po dito sa mga talatang 6. Sabi po dito, gayunpaman sa mga taong matatag na sa buhay espiritual, ay nangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito. Unang mga tagapamahala ng mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nakahayag noong una, na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa likhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila yon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, ni hindi pa sumasagay sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang ipinaliliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng mga tao nagtataglay ng espiritu ang kahalaga ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Napakamaliwanag mga kapatid ha. Sabi nga, ano po yung pag sinabi, ang word of wisdom? Una, ang words of wisdom ay nagpapahayag ng lahat ng bagay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Iyon po yung word of wisdom. Di po ba na ang ibig po sabihin niyan, ang Panginoon po, Panginoong Hesus, siya po ang words of wisdom. At yan doon naman po yung nakalagay sa Colossus 2, verse 2-3. Ginawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila ng pag-ibig. Gayon
ay maranasan nila ang ganap na pagpapaalaala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos. Iyon po napakamaliwanag mga kapatid. Sabi nga dyan, ang mga lihim na ito ay itinago at ito po'y hindi nahayag sa mga lumang tipan. Pero pagdating sa bagong tipan, iyan po, inihayag po yan ng mga apostol, ng mga propeta ng ating Panginoong Jesucristo. At yan naman po yung matatagpuan doon sa 1 Corinthians 1:21 hanggang 24. Yan po, makikita po natin dyan. Pangalawa, ang word of wisdom, sabi dito, ay nakapokus sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Di po ba? Kaya nga po ngayon, di ba? Yung John 14, ano yun? John 14:6. Anong sabi doon? Ako, ang daan, buhay, at katotohanan. Yung po, yung word of wisdom. Dati hindi naman po natin alam yun eh. Parang ako din dati. Ang akala ko, pag naging mabait na tao, ligtas ka na. Di ba? Pag naging mabait ka, okay na. Pero hindi pala yun. Ang kaligtasan pala natin, may dadaanan ka. At yan po pala, isa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun nga po, dahil si Kristo ang karunungan, yung kanyang salita, ito po, nalalaman natin yung ating buhay na hindi pala sa ganun lang. Kaya nga ang sabi doon, ang tunay na daan patungo sa langit ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is the way to the Father. Si Kristo ang daan papunta sa Ama. At ang pangatlo po, ano pang nakapaloob dyan? Ang words of wisdom ay nakapahayagan na, nagdudulot ng transformation na sa mga, sa pinapahayagan. Tayo, masasabi po natin yan, yung words of wisdom, yung salita ng Diyos, sabi nga noon, John 1:1, ang salita ay, sa pasimula pa'y naroon ang salita, at ang salita ay Diyos. Di po ba? Dahil na ipahayag yung wisdom, si Jesus Christ, naunawaan po natin ang katotohanan. Parang balik tanaw ko lang po, Pastor JB, dati. Noong kami po ay unang umaatin ng prayer meeting, siguro medyo mga ilang buwan na, bigla ba namang hindi ko alam kung sinong minister yung nagsabi na napunta kami po, Pastor, doon sa word na yun doon sa Deuteronomy 18:10. Ang nakalagay po doon, sabi doon, sino man sa inyo ay huwag manguhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mananawas, huwag, ibig sabihin, yun ang mga nakapaloob sa Deuteronomy 18:10. Ang sabi doon, sino man gumawa niyan ay kasusuklaman ko. Ay, nung mga panahon pong yun, natatandaan ko po, Pastor JB, ay ang nanay ko po, yun ho yung gawain ng nanay ko. Yung albularyo. Umaatin siya ng prayer meeting na yon. Umaatin na po. Na bago-bago pa lang. At noong mga panahong yon, hindi po madaling parang hindi madali hong tanggapin. Kagad, oo. Simple, ang katuwiran ng nanay ko, ang dami ko namang natutulungan at ako naman hindi nahingi ng bayad. Sa totoo lang parang sino ba yung reyna si ba yun? Yung pumupunta pa kay Solomon sa malayong lugar para humingi ng karunungan. Ay sa nanay ko naman po, nagpupunta pa yung malalayo para lang magpatawas, para lang magpagamot. Kaya lang yun, ang kaibahan, hindi pala yun. Nakita ho namin, dahil sabi nga, yung wisdom ni Lord, sabi nga siya yung wisdom, yung kanyang salita, yung karunungan, at yun hindi ho madali sa amin, para sa nanay ko. Na simple po, yung mga natatandaan ko po nun, yung mga nagpapagamot sa nanay ko, malalayo pa, galing pa po ng Lemery, namamasahe pa. Pero yung po, dahil nga po, sabi nga, ang salita ng Diyos, sabi nga, ang words of wisdom ay kapahayagan na nagdudulot ng pagbabago. At yung po, salamat sa Panginoon at nakarating po sa amin yung salita ng Diyos na nakita po namin na yung palang ginagawa ng nanay ko noong mga panahong yon, hindi pala kinakalugdan ng Diyos yon. Kaya yung po, salamat kay Lord at nung tanggapin namin na yung po, nagpasimula na nagbago ho yung buhay namin. Sipin nung mga panahon nung yon, lagi din naman kaming may sakit. Di ba? Nung maliliit pa ho kami. Ngayon, medyo maliit pa rin naman. Pero, ibig sabihin, ano ba ang tawag doon? Kaya pala, dahil yung ginagawa ng nanay ko, hindi po pala galing kay Lord yon. Kaya, sabi nga doon, ito yung word of wisdom, sa pamamagitan ng salita ni Lord, di ba, nauunawaan natin na yung pagsunod natin, anong tawag doon, nabago yung buhay. At yung po, thank you Lord, awa po ng Panginoon, totoo yung pangako ng Diyos Pagka sumunod ka sa Kanya, pahahabain ni Lord yung buhay.
Alam niyo po, natutuwa po ako, Pastor JB, sa nanay ko. Ano po, 96 years old na po. Ngayon. Di ba? Ngayon po, 96 years old na po yung nanay ko. Malungkot lang nga lamang po dahil hindi na ho kami nakikilala. Pag umuwi ho kami doon, hindi na ho kami nakikilala. Pero yung bang nakikita mo, di ba, pag binabalik-balikan mo, sabi ko, salamat na lang at kami yung bang, dahil nga, yung wisdom nga, si Jesus Christ, sa pamamagitan ng kanyang salita, yung bang na ipadating po sa amin. Sabi ko nga, siguro kung nagpatuloy pa po yung nanay ko sa ganitong, sa ginagawa nila, palagay ko po hindi na ho umabot ng 96 eh. Pero yun po, yung prayer namin, makaabot pa ng 100 po. Okay. Dapat, Pastor, Thank you, Lord. i-break yung record na yun, ha? Opo, may break po. Oo, ilan taon ka na ba ngayon, Pastor? Magsi-16 na rin po. Sige, Yan po. kaya Ibig sabihin no, pag i-break mga 97? Ay, hindi, sabi may abuti ng 100. 100. Di ikaw ay Yung po 101. ano ka, 100. 101 o 102. Pag mo daw lang ang pakakahabaan, Opo. gawa ng baka dumating na si Lord, ikaw lang ang maiwanan Ako dito. po. Sabi. Mahirap din niya po yung ganun. Oo. Nag-iisa na lang dito. Oo. Pero kayo na po ang may-ari ng lahat. Kayo na nga lang. Ay, nag-iisa ka nga. Wala ka nakakasama. Iyon ang lahat yan. Ay, sino pagpa-prayer meetingan mo? Wala kang Pag makausap. magpe-pray meet, di ba? O, sino kakusapin mo? Wala na po. Yeah, thank you, Lord. Yeah po, kagalakan lang po natin yun, ha? Opo. Ibig sabihin, no, yun nga, yung pangako nga, yung wisdom nga ni Lord, siya nga yung wisdom, si Jesus Christ. Di ba, naandun po yung kagandahan ng buhay natin ngayon, na kapag nakita natin yung ginagawa natin, ako nga, pagka umuwi nga po ako sa amin, ilan ng kapatid ko yung nag-aalaga sa nanay ko, 4 babae ang nag-aalaga sa nanay ko. Tapos, ang nanay ko po, malakas naman siya. Ano po yun? Nasanay na siya ng 2:00 pa lang ng madaling araw, nagpipray na po yun, nanay ko. Kaya lang, malulungkot kayo pagka napakinggan nyo yung kanyang prayer. Ang kanya hong ipinagpipray, yung mga namatay na. Yung mga nag-aalaga, hindi pinagpipray. Pero yung pinagpipray niya, yung mga namatay na, yung mga tatay niya, nanay, lola nila. Pastor, diba? ma-istorbo ulit kita, ha? Opo. Ito palagi mangyayari sa atin, istorbuhan. Opo. Parang ganito. Meron akong ninong-ninang. Mga doktor ito. Yung aking ninang na babae, ganyan din ang dasal. Palakasin mo po, iligtas, si Gayon, si Pedro, si ganito. Sabi naman ng ninong kong lalaki, Amen. Amen. Ay, iba pa pala kwento. Si tatay ko pala, tsaka si nanay ko. English, yung 2 doktor eh. Ang nanay ko, di, dasal. Habang kami nagdadasal, rosaryo yon. Pagkatapos, mga kakilala kaibigan. Ang tatay ko naman, may vision na habang kami nagdadasal, nakahigado sa katre sa harap namin. Di parang siya ang patay. Hindi, ito masaya. Sasabihin ng nanay ko, pagpalain po ninyo si Ka Andres. Amen. Amen. At yung po mga sumakabilang buhay na sabi doon, si Pedro, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Si Juan, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Si Maria, buhay pa yan. Ay, pagkakasama ko si Pastor, simple pala. Lord, kayo na po ulit ang focus. Wag po kami. Ayan, thank you, Lord. Iyan po. Kaya nakakatuwa rin naman balik-balikan. Yung mga, pangako po talaga sa atin ng Panginoon yun eh. Kaya alam natin na yung mga pangako niya. Sabi nga, nung marinig natin yung salita ng Diyos, tayo nanampalataya, tayo nagkaroon ng pagbabago sa buhay. Kaya nga doon sa John 1, verse 12, ang sabi diyan ay, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang magiging anak ng Diyos. At yun yung pagiging anak ng Diyos natin ngayon, iba na po kaysa buhay na nung wala tayong relasyon kay Lord. Siyempre, yung buhay na wala po relasyon kay Lord, panay pong panay dalamhati, panay sakit, panay dusa. Pero salamat to sa ating Panginoon na andyan dahil alam natin na siya nga po yung karunungan habang binabasa natin yung kanyang salita, nauunawaan natin po kung ano yung kapahayagan ng Diyos. Jesus is the wisdom of God. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao upang mamuhay tayo katulad natin, mamuhay tayo, mapagtagumpayan natin ang mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at upang tayo makapamuhay ng mayroong kabanalan. At yan naman po ang buhay na inaasahan natin.
na masasabi lagi natin na salamat sa salita ng Diyos, salamat sa wisdom ng salita ng Diyos na ibinibigay lagi sa atin. At nararanasan po natin, alin po, yung buhay na ganap at kasiyasiya. Nararanasan po natin ngayon sa panahon ng sa buhay natin sa pagdilingkod. Kaya nga po dito, sabi nga dito, kung yung pong words of wisdom ay kapahayagan ng mga bagay tungkol kay Jesus, ano po itong kapahayagan tungkol sa ating Panginoong Jesus? Ito po yung ministry of Jesus, yung kanyang ginawa dito, yung purpose of Jesus' life, yung kanyang buhay, yung kanyang pagkamatay, yung kanyang muling pagkamatay at muling pagkabuhay, Jesus as King, waiting for us. Ito po yung hinihintay natin sa ating buhay paglilingkod kay Lord. Sabi nga, kung ito po ay yung word of wisdom na binabanggit dito ay yung tatlong bagay na tayo nagkaroon ng kapahayagan na galing sa Kanya. Pangalawa, yung wisdom ay nakapokus tayo sa pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos. Ang pangatlo po ay yung word of wisdom ay kapahayagang nagdudulot ng pagbabago ng buhay natin. Ito naman pong pangalawa, ito naman po yung aksyon. Sabi nga, ito yung words of knowledge. Diba? Ibig sabihin, yung mga napakinggan natin na salita ng Diyos, yun nga, sabi nga nung mapakinggan namin yung salita ng Diyos, sasabihin na yung salita ng Diyos, yung ginagawa namin pala hindi tama, ito na po yung aksyon. Ito yung, ang tawag naman po dito yung words of knowledge. Ito po yung salita ng Diyos na ngayon na hindi lang natin napakinggan, ito na po yung ating ipinapamuhay. Na ngayon, sa panahon natin ngayon, sabi nga dito, bilang mga mananampalataya, ito pong kapahayagang mula sa mensahe ng karunungan ng words of wisdom ay tinanggap natin. At ito po'y isinasagawa na natin at nagiging salita ng kaalaman natin ngayon. Di ba? Kaya nga po tayo ngayon, dahil napakinggan natin ang salita ng Diyos, parang natatandaan ko po, Pastor JB, nung sharing po namin nung Sunday sa Bulacnin. Meron no tayong sister doon, nag-share siya tungkol sa ikapo. Sabi daw sa kanya ni Lord, dahil nung umatino siya ng Sunday Fellowship, yung nakalagay po sa sobre niya, labo offering lang. Kaya lang, sabi daw sa kanya ni Lord, palitan mo ang sobre mo. Palitan mo ang sobre mo. Ang ibig sabihin daw noon, ipinapabigay yung kanyang ikapo. Yun po yung sharing niya doon sa fellowship natin. Na ibigay po niya yung kanyang ikapo sa ating Panginoon. Alam niyo ba na meron pala tayong sister na pagdating ho naman namin sa prayer meeting, sabi niya, alam mo, Pastor, kinausap ako ni Lord doon sa sharing ng ating kapatid na yung kanya daw ikapo, dalawang beses na raw siya hindi nakapagbibigay ng ikapo. Kaya, ang sabi doon, nung kausapin daw siya ng Panginoon, kinausap na siya, sabi rin sa kanya ni Lord, ibigay mo na rin yung ikapo mo. Kaya yun po yung sinasabi, yung words of, words of wisdom, si Jesus Christ, na kapag napakinggan mo, ito naman ang pag ipinamuhay mo, ang tawag naman dyan ay words of knowledge. Diba? Si P, napakinggan yung salita ng Diyos at kanya ngayong ipinamuhay. Di po ba? Yung pala yung ibig sabihin noon. Kaya ang sabi dito, ito pong gifts na ito, ay ibinibigay po ito sa atin ng Panginoon na kapag inunawa natin, ito na po yung buhay. Sabi ko nga, natatandaan ko rin ako nung sabi ng aking kapatid, si P, hindi naman ako nauna sa ganitong gawain. Yung kapatid ko po, sabi nung kapatid ko, ang tawag ko sa akin ay Tutoy. Sabi sa akin, Tutoy, sama ka sa amin sa prayer meeting. Alam mo bang pagka ikay sumama sa prayer meeting, mawawala na rin yung paninigarilyo mo at saka pag-iinom. Sabi ko, kaya ko rin namang yan. Kaya ko rin namang baguhin yung kaya ko rin tanggalin yung paninigarilyo at pag-iinom kahit hindi ako sumama dyan. Yun po ang sabi ko. Kaya ipinapakita ko po sa aking kapatid na kaya kong baguhin. Nung panahon nung yun, ako yung doktor ng sasakyan, biyaheng Lemery, Boundary. Alam nyo, ipinakita ko sa kapatid ko, hindi ako bumibili ng sigarilyo. Gusto kong ipakita sa kapatid ko na kaya ko rin baguhin yung sarili ko. Kaya lang pag may nagbibigay naman, hindi ko naman matanggihan. Kaya hindi rin pala kaya. Kaya yun po, parang sa akin, yun ang para sa akin. Pero nung mapakinggan ko po yung salita ng Diyos, yung 1 Corinthians 6, 19, na ang sabi doon na yung ating katawan ay templo ng Diyos at parurusahan niya ang magwasak ng kanyang templo. Yung po, di ba? Kung titingnan ako, oo nga pala,
Yung napakinggang salita ng Diyos na words of wisdom, na walang iba kundi ang salita ng Diyos, na walang iba kundi si Jesus Christ, yun po yung nagbago ng buhay ko. Naawa po ng Panginoon. Ilang taon na po kami sa ganitong gawain, halos pagkaalam ko po, 38 years na po kami dito. Kaya awa po ng Panginoon, 38 years na hindi na po naninigarilyo ako, hindi na rin po nagiinom. Ibig sabihin, no? Ma-interrupt ulit kita, ha? Ito ang papel ko ho dito, to interrupt. Hindi ko kaya palampasin kasi yung sinasabi mo tungkol sa paninigarilyo, narinig ang salita ng Diyos. Ang isang hindi ko makalimutan, yung pinakamatandang kapatid ni na Sister Cora. Talagang kung manigarilyo yun, kumbaga sa ano lang, ang pinakapahinga hindi uli. Parang gano'n. Nung mag-prayer meeting kami sa kanila, alam mo, hindi nakakalimpas ang isang buwan, nawala na kanyang paninigarilyo. Oo, kasi narinig niya, sinisira mo ngayong katawan, yung katulad na sa iyo, hindi na talaga nanigarilyo. Yung matandang kapatid ni Sister Cora, hanggang sa siya ay pumanaw na, pero yun ang pinakamalagang nakita namin na isang miracle na actually, ang sagot doon. Sorry. Amen. Thank you, Lord. Yung po yung nagagawa kapag ipinapahayag yung mabuting balita. Nagkakaroon ng wisdom yung tao. Simpisya nga po yung wisdom, yung kanyang salita, ito yung pamantayan natin, ito ang susundin natin. Ano pa? At dahil nalaman po natin ang tungkol sa wisdom ng Diyos, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, nalaman natin na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagdulot sa atin ng ganap na kaligtasan. Di po ba? Yung po yung pinakamaganda sa buhay natin ngayon eh. Yung bang kasiguraduhan po ng buhay natin. Ako nga natatandaan ko pag may tatanong sa prayer meeting, sino dito ang ligtas na? Ako dati hindi makasigurado. Parang sinasabi ko, parang alanganin pa po ako eh. Pero ngayon po, sigurado na. Di po ba? Ibig sabihin, yun ang katiyakan eh. Bakit? Sapagkat dahil nga po sa salita ng Diyos, sa wisdom ng ating Panginoon na kanyang salita, yung po yung nagbabago eh. Unti-unting nakakasunod po tayo nang naaayon po doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga doon sa 2 Corinthians 5:17, ano nga po ang nakalagay doon? Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang at wala na ang dating pagkatao at siya ay bago na. Yun po ang ibig sabihin, no? Ngayon na, yun na yung words of, binabanggit ito yung words of knowledge, yung karunungan, yung kaalaman, na sa pamamagitan po ng salita ng Diyos dati, hindi naman natin pinaniniwalaan po natin, hindi naman tayo naniniwala po sa salita ng Diyos. Pero ngayon po, yun ang kasiguraduhan po ng buhay natin. Kaya nga po, ang words of knowledge ay kapahayagan ng bagong buhay po natin kay Kristo. Di po ba? Ito yung kapahayagan na po ng bagong buhay natin. Ito yung transparent life. Di ba? Ito yung ang buhay na na binago na. Pag sinabing transparent, wala ka nang itinatago. Lahat ay hayag na sa Diyos. Ito na nga kaya nga masasabi natin na tayo, dahil nga hayag na po yung buhay natin, yan, di ba? Kaya nga sabi doon sa Matthew 5:16, ang sabi doon tayo po'y nagliliwanag na nakatulad ng ilaw. Di po ba? Kaya kahit saan tayo mapunta, dahil nasa atin na ngayon yung anong tawag dyan? Nasa atin yung words of wisdom, words of knowledge na ating ipinapamuhay na ngayon, yun po yung kasiguraduhan ng buhay natin Kaya yung patiyakan ba ng buhay natin, na kumbaga man minsan may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, pero naniniwala tayo na kahit kailan hindi naman tayo pababayaan ng ating Panginoon Ganun yung ating buhay na para bang lagi ka magtitiwala sa Panginoon. Parang sharing ko lang po, Pastor, dahil yung anak ko namin babae, gagraduate na po ngayong August 3. Wow. Dapat noong nakaraang taon pa yun Kaya lang nag-extend. Akala nila marami pang bayad sa school. Nag-master. Nag-extend pa po ng 1 year. Ay tumawag yung anak namin ng isang araw, nangangailangan noon ng 28,000. Thank you Lord. Sa unang balsada po, kakabahan ka. Pero alam niyo po, naandoon agad yung yung i-remind ka agad talaga ni Lord. I-remind ni Lord na, sa loob nga nung 4 na taon pinarubide ko nga yung pangangailangan mo. Pangangailangan ng anak mo, yung pa ba namang 28,000 ang hindi kayang ibigay? Yun po, thank you Lord. Awa ng Panginoon, nabayaran na po namin ang 28 na lang po.
Diba? Ba't ka nakatingin Pero, sa akin? Ba't ka sabi rin nakatingin ni sa Lord, akin? hindi na bumasta. Ibig sabihin, no, niremind na naman ni Lord. Abay, nabayaran nga yung 20. Yung panabambang 8 ang hindi kayang bayaran. Amen. Alam niyo po, ang buhay natin ngayon, yung bang ito na nga po dahil alam natin na hindi na tayo katulad dati na pag kami pangangailangan ganon, para bang nag-aalala ka. Pero ngayon, simple, dahil nga tayo, may wisdom na ng Panginoon, yung knowledge na nasa atin ngayon, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, di ba? Laging yung kung malulungkot ka man, paliligayahin ka ng Panginoon. Ako nga, pastor, natatanda ako yun, di ba? Pagdating ko nga po doon sa inyo, yung assignment ko sa inyo sa Bulacnin. Pagdating ho doon, nakakita ko lahat ng plant box, ang dami ng aloe vera. Uy. Ang lalaki. Oo. Sabi ko doon sa mga sister, kaya ho yata ako ipinadala dito, palalaguin ho yata yung aking buhok. Abay, lahat ho ng plant box, aloe vera ang nakalagay. Di ba? Sabi ko, palalaguin nga yata talaga ito. Magsasama ka naman ng iba dito. Kasi magkasama pa. nangangailangan din sila. Di ba? Ibig sabihin, no, di ba? Kapag nakita natin, ang daming hindi ka pwedeng malungkot Di ba? Bibigyan ka at bibigyan ni Lord ng para maging masaya ka sa buhay. Di ba? Kaya nga pag naging malungkot ka pa sa buhay, wala na. Sabi nga, di ba? Sabi ng Bible, yung Psalm 37:4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo yung makakamtan mo. Kapag ka ikinasa Diyos at hindi ka pa naging maligaya, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, wala na akong makapagpapaligaya sa inyo. Ang sabi ho ng Bible, sa Kanya natin hanapin ang kaligayahan. Pag sa Kanya po natin hinanap ang kaligayahan, lahat na nagaganap sa buhay natin, magiging maligaya po tayo mga kapatid. Kaya nga po sabi dito, sa ating buhay ngayon na ginagalawan, naku mga kapatid, ang daming magpapahina. Pero ngayon, ito nga, binibigay sa atin itong mga gifts na ito, para makita natin na meron tayong Diyos na para sandigan ang buhay natin Simple, wala naman wala hong lumapit kay Lord na pinabayaan ng Diyos. Diba? Lahat ng lumalapit sa Kanya, ibinibigay ho yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya nga sabi ni Lord, sa Kanya natin hanapin ang lahat. Kaya salamat na lang sa Panginoon. Ito po yung buhay natin ngayon na lagi nating nakikita kung gaanong kalawak, kung gaanong. Kaya nga itong mga gifts na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito nga hong na-assign sa akin na dalawang ito, yung gifts of wisdom at saka po yung knowledge. Sabi ko nga pala, yung wisdom na si Jesus Christ, napakinggan natin, at yung knowledge na ipamumuhay natin, ito na po, yung bagong buhay natin. Sa Matthew 5:16 nga po, yung ilaw na nasa atin, yung bagong buhay, nagbibigay na ng liwanag sa mga tao na kapaligid sa atin. Yun po yung knowledge, di ba? Hindi lang pala yung sa kaisipan lang, di ba? Kaya nga tayo po yung nagpapasalamat kay Lord dahil sa yung ating buhay ng paglilingkod kay Lord ay lalo pong lalo tayong, bang tawag doon? Lalong pinapaligayan ni Lord yung pong ating paglilingkod kay Lord. Salamat po kay Lord, Pastor JP. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay na yun. Puri ng Diyos. Ay, salamat. Napakaganda po ng ating narinig. Bago po ang lahat, kami ho din ako pala may reading cup of cold water. Nakakatawa po, Matthew 10:42. Brother Louie, lagi ako may ganito. Ay nako, yung reward mo, hindi kakalimutan ni Lord. Thank you, Lord. At kung madadagdagan pa ng isa para kay Pastor Simple, pagkakatapos kasi nakakatiyo talaga ng doble ang reward. Okay, anyway, tunay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Brother Louie. Yung gift of knowledge, actually, hindi lahat ibinibigay ni Lord sa atin. Talagang according to His will. According to His will. Kasi pag ibinigay na lahat, magiging equivalent ka sa Kanya, omniscient. Walang makakarating muna sa ganon. Tapos ay sinasabi din sa isa kong nakita, na ito ay it is quite obvious, sabi dito na, the revelation comes only as He will it to come. He has always proven Himself to be faithful to speak to His people at the proper time, fullness of time. But sometimes, not sometimes, many of the time, sabi sa isang salita ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Pagka kayo inihirap nila kung sino mang namimununo ng sinagoga at ng kapamahalaan, ang Diyos mismo magbibigay sa inyo mga labi na sasabihin. Iyan ang pagkakasabi. Ibibigay lahat natin kailangan. Pero
Hindi sa lahat, kasi omniscient ka na pagka nangyari ang ganon. However, it becomes quite obvious that many of us do not enjoy the waiting process in God's precise, precious timetable. Kung minsan naiinip tayo, as a matter of fact, alam ko na katulad din ako ng ilang marami, na para ba nagmamadali. Gusto ko po itong siyam na ito, gusto ko po ito, lalo doon sa LSS, nung una akong ma-LSS, pastor, talagang na-request ko lahat. Tapos yung gift of thanks, na-request ko talaga yon. Lahat gusto ko. Hindi man masama yun. Kaya lamang ay time, ibibigay din sa iyan. Ang sinasabi lang ay dapat ang maging purpose mo over and above dito sa mga spiritual gifts na ito ay yung iyong desire na makilala lalo ang Diyos. Yung sinasabi mo nga, wisdom is Jesus Christ. Makilala lalo si Jesus Christ. So if you know more about your God, then may kanta tayo doon, minister, I want to know you more. Ang purpose is to serve and to love Him more. Sige, kanta muna tayo para, yun. Hallelujah. I want to know you more. I want to serve you more. I want to be closer to you, my Lord. I want to serve you more. I want to love you more. I want to be closer to you, my Lord. I lift my hands and surrender. I offer my life to you. I want to serve you. I want to love you. I want to love my you. Lord. My Lord. Amen. At yan ay magsisimula kung ang relasyon mo sa Diyos ay deeper. And that is deeper kung makikilala mo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Then secondary na itong mga gifts na ito, hindi ka na magra-ranking. All are important. Ang sabi dito, no? So, ang dapat ay ganun. Dapat ay ating hangarin palagi yung sinasabi natin si Jesus Christ ay lalo nating makilala upang alam natin siya lalo nating mamahalin and serve Him more. Yun pala yun. So, ang isa pa, nakita ko doon sa ating pinag-aaralan ng mga gifts na ito, no? Yung palang purpose of the word of knowledge is to lead us souls to Christ. Kasi knowledge is also, and wisdom is Christ. Doon sa John 4:5-18, naalala mo ba yung Samaritan woman? Yung Samaritan woman, sinabi ni Jesus Christ, sige, sabi niya, go, call your husband and come here. Sabi ng woman na yun ay, I have no husband. Alam naman Jesus Christ yun eh. Knowledge, Yes, I know. Kasi meron kang 5 husband. And the one whom you now have is not your husband, in that you spoke truly. Yung pagsasalita ngayon ni Jesus Christ, yun ang word of knowledge when He spoke to the woman at the well. He spoke to her about her present and past condition. The word of knowledge led her to believe in Jesus Christ. Believe in Jesus Christ. Ito rin yung word of knowledge that reveal yung corruption sa church. Noong linggo pala, nakasama sa aming lesson yung tungkol doon kay na Ananias at Sapphira Yung bang translucent light, hindi transparent. Ang translucent is something like nakikita mo pero may nakatago pa. Para ba opaque. Ang opaque material is something like this table. Tingnan mo siya, pero hanggang dito ka lamang. Opaque yun. Hindi makita ilalim. Then, there is the translucent light. Translucent is, tingnan mo siya, pero malabo pa rin. Parang yung nakikita mo doon, hindi yun ang tunay. Parang deceitful na yun, So, pero yung transparent light ay yung pag nakita mo, kita mo lahat ng kalooban, pati puso ng tao. So, with that, nakilala at naalaman ni na Peter na si Ananias at saka si Sapphira kasi may knowledge sila Gumaya sila kay Joseph, Barnabas. Nagbili ng ari-arian, ibinigay sa simbahan at sa tuwa ng buong simbahan, talagang hindi maalis na ito mapapabalita, gumaya yung mag-asawa. Ang pagkakaiba lang ay hindi genuine yung kanilang pagsunod doon. Kaya yun, nagkutsaba pa, hindi ibinigay, namatay, natumba. One at a time pa nga Naisip ko nga lang, pastor, yung
huwag nating husgahan masyado yun kasi mismo tayo, kung minsan, ako na lang, hindi naman ako ganun ka-truthful and dedicated sa tithes paying eh. Ang malimit dyan, delay. Ang malimit, pag nagkwenta ka, kulang. Ay magaling na lamang at yung mukhang yung mamamatay ka sa hindi pagbabayad ng utang mo sa Diyos ay baka yun once na lang na ginawa doon sa Acts, Acts 5 na yon. Well, anyway, as I was saying, ito yon. Nagagamit ang knowledge muna para malaman mo na yung kaalamang yan ay mag-lead sa iyo upang dali mo sila kay Kristo. Purihin ng ating Panginoon. Isa pang nakita ko dito, Pastor, yung wisdom at saka yung knowledge ay pwedeng magsama. Sabi mo nga ay, if you know Christ, which is the wisdom, then almost all the things that you will going to do ay full of knowledge. At yung isang nakita ko, isa namang kabaliktaran. Ang sa akin naman ay nakita ko ay yung knowledge mo, i-apply mo to glorify the Lord, that become wisdom. Yan naman ang nakita ko doon sa isang nagsulat. So, ang sabi pa dito ay ganon. These two things, ating ipag-pray kay Lord na mapapunta sa atin, yung knowledge saka yung wisdom. At ang isang pamamaraan yan is of course, is to read the Bible. Know the Word of God. Develop your faith. Parang gano'n, ano? So, yun po mga kapatid ang nakarinig natin at napakaganda. So, magtutuloy-tuloy na tayo, no? Pero sa kanila lang yung other announcement. Ang sa akin naman po na ibinigay ni Pastor Simple na maging bahagi ko sa sharing na ito, ay tungkol doon sa pangatlo na revelation gift, which is the discerning of spirit, o yung tinatawag din na distinguishing of spirit. Distinguishing of spirit. So ano po ba ito? Ito yung ability to recognize, identify, and distinguish between various kinds of spirits that confront us. Ang sabi pa nga po dito ay, and we need to bear in mind that Christian ministry is a ministry in the spiritual realm. Spiritual ministry, spiritual realm. So sa Ephesians 6:12, ang sabi dito ay, we are not fighting enemies of the flesh and blood of person with bodies. Tayo ay nakikidigma sa espiritu. Kaya kinakailangan ng ating paghahanda, pagdidepends at pag-attack ay sa spiritual aspect of our life. The gift of discerning of spirit is the spirit-given ability to tell the difference between spirits in the spiritual realm, and it is often used in spiritual warfare. The gift of discerning of spirits gives spiritual insight and revelation of the plan and purposes of the enemy and his forces. There are 4 types of spirits. Alam natin ito. Yung the divine, the angelic, the demonic, and the human spirit. Yung human spirit naman refers to the attitude behind words and action, the third part of the human body, soul, and spirit. Ano ba ang purpose nitong discerning of spirit? This is not the gift of discernment, but this is the gift of discernment of the Spirit. Yung pala yun. Para bagang exclusive kay Lord yung lahat ng totality, yung 100%. Ang unang purpose nito, first of all, to lift the veils that covers the unseen spiritual world, the world that we really have to deal with if we are to be effective. Yon. So, alisin na ang tabing para clear na clear kung sino ang iyong tunay na kalaban, kung sino ang dapat pumuntahan, kung ano mong sasabihin, dahil malinaw na. Lahat ng yan ay gawa ng kaaway. Ang pangalawa, it enables us to see as God sees it. Yung discerning na yon, binibigyan tayo ng power ni Lord na makita mo yung isang bagay na siya lamang halos ang nakakakita. Halimbawa ay doon sa, ano ba yung lesson kahapon? Walls of Jericho. Walls of Jericho. Ang Walls of Jericho ay talagang napakahirap doon. Ano ba sabi? Ano ba sukat ng Walls of Jericho? Yun daw lapad niya, Pastor, yun daw lapad niya ay mga 15 meters sa baba, foundation. Pagkatapos, utay-utay na naliit na ganyan, sabi ni Sister Ria, mga 2 chariot ang pwede magsalubong. So, kung this is 15, that is about 7 meters.
Ganun kakapal. Ganun. Kaya ano man ang isipin nitong nina Joshua, hindi natin ito kaya. Hindi natin ito kaya. May napapanood tayo sa sine, yung bang gumagamit ng, ano ba Minister Ali yung tawag sa ganun, catapult? Catapult, nakapanood ka na ba? May malaking bato, tapos parang tirador na ibabagsak ganyan. Hindi kayang buwagin yung kapal na yun. Kaya wala rin. O nasa lahat, wala naman silang catapult. So, by the wisdom, bigay sa kanila ni Lord, parang, yun ulit, yung sinabi ko kanina, so yung wall, by the knowledge lamang ng tao, hindi nila alam kung ano yung nasa loob na yun. So that wall is an opaque material. Wala ka, hindi lalagpasan yung knowledge para doon. So anong ginawa nila? Kung sisilip ka naman doon sa pinto-pinto lamang, translucent lang yan. Yung lamang nakikita mo, inagalaw na ganun. So ang ginawa nila, yung sinasabi ni Lord, magpadala ka ng espiya to make everything transparent. Pag may espiya, nando ka na sa loob, it becomes transparent. And from all those data, ibibigay nila kina Joshua, magaganap na ang tagumpay. Again, the Lord will say, 7, 7, 7, 7, at on the 7, trumpeta, magsigawan kayo. It is all by the power of God. Yun nangyayari sa, hindi dapat din i-discuss, pero para naman magkaroon tayo ng pag-asa. The Goliath versus David. Pero so nakikita, doon isang problema yun. Ano kaya at ano? Limutin natin yun ng 7 beses. Yung artificial na airport na yun. Pero hindi, may pamamaraan na atin Diyos, ano? Siguro hindi na kailangan yun pa. Si Lord na lang yun. Si Lord na lang yun. So, yun ang isa kong nakita rito. Yung hindi natin nakikita, ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Yon. Ang pangatlo, the third purpose of the gift is to protect us from deception. After Jericho, yung pinakuntang hurdle yan ang pinakamatindi mong susubukan Nabalita na sila, makapangyarihan at lahat. Pero just the same, yung penetrating Kanaan, iba pa yun. So anong ginawa ulit nila? Di tulad ng dati, maging transparent ka. Nagpadauli ng 12 spies. Hindi ba yun? 12 yung pastor? 12. Ano nga report ng 10? Hindi natin kaya. Bakit? Malalaki. Giant, ano? Oh, giant. Can you imagine yung grapes na daladala nila, hindi sa supot nakalagay, kundi bit-bit ng 2 mamaka, yung nandoong pagkain talaga ng higante, no? Pero yung 2, yun ang deception ng kaaway. Hindi natin kaya, kaya ka nga pinapunta niya ni Lord, kaya natin yan. Sa pamagitan ng power ni Lord. Yung 2, Joshua and Caleb, ano sabi, Pastor? Maganda lugar, marami pagkain. Kaya natin. Malalaki, madaling patamaan. Parang gano'n, madaling patamaan ng pana. Lusog na tayo. Si Caleb nagmamadali. So yun ang yung deception na gano'n. We are reminded that sometimes Satan comes to God's people as an angel of light. He appears to be very beautiful, very good, and very wise. But his whole purpose and intention is evil and destructive. Yon. Ano pa bang ibig sabihin noon? Beautiful and attractive and gainful. Yung pangingilin kapag linggo, sabi ko nga sa inyo doon, sa amin sa real estate, pinakamadaling mag-close kapag linggo. Kasi available ang mga buyer. Kaya nga lang ay mangiling ka kung linggo. Nag-decide ng company, wala tayong open house sa linggo. Deceptive yun And progress ang sumunod doon. So, yun ang mga purpose. And the fourth purpose of this gift is to enable us to diagnose people's problem and to help them. Yung sickness ng mind, sickness ba yun ng physical, and so forth and so on. Pero alam mo, by the way pala, yung gift of discernment of spirit is not the same as discernment. Gift of discernment of spirit yun. At ang big pagsabihin nun ay, it can work in tandem with the gift of prophecy, giving the discernment of spirits, and then addressing the cultural or spiritual situation. The Holy Spirit reveals which spirit is behind the attitude and nature of events. The Holy Spirit uses these powerful gifts to make us aware of the spirits of this world
and to prepare us for spiritual warfare. Ang devil has counterfeits for what God is doing. Yung katulad ng sinasabi mo kanina, yung counterfeit na yon, dun sa Revelations 13, kung ating i-express sa buhay natin ngayon, ang ibig sabihin nun ay ito na ang devil's counterfeit. Merong clairvoyance, kung may third eye daw, merong psychic, merong hypnotism, magic, the occult, pagkatapos yung Keja board, witchcraft, sorcery, yung tarot card, lahat ng ito, yung fortune telling, yung paggamot, albularyo, tawas, lahat ng ito ay kumbaga sa devil nga naman yon. Sa devil, dahil mayroong ibang panalangin na hindi para sa Holy Spirit. Hindi ko lamang iyong nanay. Palagay ko ay inihanda rin siya doon para makita natin ang pagkakaiba. No? So, again, several times throughout our services, a persons interrupt yung pastor's sermon. Naranasan mo na ba yun na ikaw ay nagsisermon tapos biglang may papasok na interruption sa iyo? Naranasan mo na yun? Si Minister Ariel, may kinukwento sa akin, habang sila daw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, Bible study yata kung fellowship, may isa sa harapan nila na parang ahas na nagano sa harapan. Yung ba'y kasama ka nung maganap yun? Kina Pastor Ray, Romy? Hindi ka kasama? Oo. Pero hindi ko rin nakikita mang ganong kalalaki. Ang nakita ko lang, Pastor, na interruption kapag ikaw ay nasa service of the Lord, yung isang fellowship namin sa Kalo. Ano ba nangyari? Biglang may member tayo. Of course, may sa isip. Pero yun ay inilid din ng Satan. Akalain mo, nagsayaw doon sa harap. Sa harap ko habang ako'y nagsisermon, ako naman walang tapang sa ganyan. Ang pinakataping ko na lang ako'y pumikit at kinanta ko yung kinakanta natin kanina. The Holy Spirit is gently moving habang naglelehan siya ng ganyan in our midst. So sumunod na ang congregation. The Holy Spirit is gently moving in our midst. Without the direct challenge to that, yung forceful, yung ating sister, lumabas na papaganon, nagtatakbo. Of course, aking dapat na susundan, papasipay, pero importante itong Word of God na hindi ma-break. Ang ginawa, hindi pa ikaw kasama ko noon. Hindi po yata. Si Brother Andy pala, si Minister Andy, siyang humabol. Tapos siya ang nag-pacify, siya ang nag-pray, pero hindi rin niya nakasamang bumalik na wala din yung na yun. Mga interruption yan. Kaya kung ikaw ay walang discernment, either na ikaw ay matatakot, ikaw ay susuko na, tatapusin na ang gaway sa ating Panginoon. Meron pa kami ni na Sister Cora na interruption pagka ikaw ay nagsisermon. Kung maalala nyo na ikwento ko na rin sa community, ang tungkol doon sa nung kami earlier years sa prayer meeting sa bahay, maraming taong natin, mga kamag-anak namin, kasi ang inay ay may sakit. May sakit ang aking inay. To make long story short, meron isa doon na kinikilala namin kasi matanda sa amin, mataas ang pwesto sa gobyerno, at kumbaga sa mataas din ang pwesto sa simbahan. Ang sabi sa amin, sabi doon sa ating minister nagpipreach, "Excuse me, brother." Ano po yun? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang upang ikaw ay mag-preach ng Word of God? Of course, buo naman ang loob ng ating brother. Una sa lahat po, yan ang aming mission. Ang commission po sa amin ay sa 2 Timothy 2:2 na aming ipahayag ang lahat naming narinig upang sa gayon, marami din ang matutot. Sa gayon, yun din, makasama kami. 2 Timothy 2:2. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people so that they will be able to teach others also. Tinagalog niyo yun. Hindi pa rin natigil. May sinabi pa rin siya. Sabi ng ating minister, tsaka kita ko po itong word na ito nang may una nagsalita sa akin. Ang ginawang pagbabago sa aking pamilya, paano sa inyo? Yung ginawang pagbabago sa akin, sabi ng minister, hindi pa rin natigil. Hindi pa rin natigil. Hanggang sa dumating nga yung isa nating worker na galing naman sa pagbabible study sa ibang area,
Ano yung commotion? Ba't to? Commotion ang tawag agad? Brother, kasi tinatanong ni Sir, ni brother, kung saan daw tayo nakuha ng authority para tayo mag-preach. Pwede ho bang ako'y paunumin muna ninyo? Ako'y uhaw na uhaw. No, yun, nabibreak ngayon yung ano. Tapos, eto na. Sige po, ano nga ho ang tanong? O gayon gano'n. Ako'y kakanta muna. Tungkol sa Holy Spirit din ang kinanta. Tapos pagkatapos niyan, ikinwento rin niya ang kanyang buhay. Kung gano'n yung kanyang dati ay gusto niya makataos ng pag-aaral upang makapaghiganti, pero ito siya ngayon. Ito siya ngayon. After that, naglabag ng loob ng aking pinsan na yon. Naglabag ng kanyang loob. Pero hindi naman siya umattend na uli. Parang ang purpose lang niya, nabalitaan may prayer meeting sa amin, para lang, kasi close nga siya sa simbahan eh. So, yun lang, brother, ang aking nasa sa isip na tungkol dito sa discernment. Ano? Ating titingnan yung dumarating sa harapan natin. Sino ito? Sino nagpadala? Anong dapat mong gawin? So, ang discernment ay, padala ito ng kaaway. Kung ipadala ng kaaway, tawagin mo ang ating kakampi, ang Holy Spirit. At pagkatapos noon, wasakin na yung ibig na gawin ng kaaway na talagang tayo ay huwag matuloy ang gawain doon. So, yun ang natin. Ano ba ang essential ng discernment? Ano bang kahalagahan ng discernment? Ang sabi sa nakita natin ay to understand God's will. To understand God's will. Para maunawaan natin ano bang kalooban ng Diyos. Of course, ang kalooban ng Diyos, nakasulat ng lahat sa Bible. Kaya lamang, hindi naman lahat nga ay nagbabasa ng Bible true and true. Nakakarinig ng salita ng Diyos pagka mayroong nagsasabi, uma-attend ng prayer meeting, manaka-naka, sa TV, sa radyo, nakakarating. Pero hindi ganun kasidi ang pag-aaral. So, para malaman natin ang kalooban ng ating Panginoon, God will clearly communicate His purpose for our lives, but we must also discern His guidance on decisions that affects them. Halimbawa, sa pag-asawa, yung discernment, kinakailangan din sa ating pag-asawa. The question of who to marry must be directed by God and compatible with His calling. Some people choose a spouse based on appearance, social status, financial security, or other fleshly qualities. Hindi masama, pero masama kung yan lamang. Wala dadalhin ka doon sa world ka dadalhin kasi worldly requirements yun eh. At hindi rin maganda na sasabihin na may nagalit sa akin. Tito, ari ho ang aking gayong garini. Alam naman natin, ari problema ng bayan. Pero may leading hong sa akin ang Spirit na pag ito'y napangasawa ko, babaguhin ko ito. Sabi ko, ikay anak ng Diyos. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos, wala kang problema. Huwag kang magbaka sakali dyan. Hayaan mo siya magbago na hindi kayo mag-asawa. Pagtinin mo sa ating prayer meeting, sa ating fellowship, at nakikita natin kung siya magbabago. Pag hindi umaten, hindi mo kayang papagbaguhin. Yun ang pag-asawa, brother. Thank you, Lord. Sa ating mga anak, para bagang yun ang ating nakikita. Quezon City, ba't ko ba naulit yun? Anyway, hayag naman sa atin lahat ng mga kasaysayan ng ating mga kapatid. Anniversary nila, tapos nag-share siya na, alam niyo mga kapatid, ako'y magko-confess, talaga pong nung ako'y mag-decide mag-asawa, talagang ako'y iniluhod ko ito, pinagdasal ko ito at lahat. At marami akong tinanong. Kaya lamang marami akong nagsasabi sa akin na huwag. Huwag. May nakikita hindi perfect according to sa ating mata, sa standard natin. Parang ganun, no? Tapos may pastor hong nagsabi sa akin na ang dapat daw na reference ko ay, kung dadalhin ka na mas malalim sa Diyos, yan ang iyong itinalaga ng Diyos sa iyo. Pero kung kayo dadalhin na papalayo sa Diyos, hindi yan ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ay talong, yung story short natin, natuloy sila. Naku, ang ganda ng buhay. May anak na 2, talaga namang rin sila, nakasok din sa Word of God, at hindi siya nagsisi dahil lalo siyang ginawang malapit sa Diyos. Parang gano'n. Kilala mo ba yung sinasabi ko? Huwag na lang muna kasi bawal yan, no? Number 2 is to distinguish truth from error. To distinguish truth from error.
Ang buhay natin talagang makakahalo, yung truth at saka error. Yung ating discernment, yung Word of God is the whole truth. Pagkat yan tayo bumase kay Jesus Christ, lagi mang isipin na kung si Lord ang nasa aking lugar, ano ang kanyang sasabihin, ano ang kanyang gagawin, ano ang kanyang reaksyon. So, that's the truth. Kung ipapatan mo ang buhay mo sa kanya, tulad ng sabi ni Pablo, gayahin ninyo ako, tulad ng paggaya ko kay Kristo. Pagka ating pupuntahan, then isineparate mo na agad ang truth sa error. Kasi ang ating Panginoon is imperfection. Kaya kinakailangan natin ay ma-distinguish natin yon. Number 3 is, it avoids being deceived by sin. Yon. At the pleasure of sin are momentary. Alam natin yan. But their consequences affect us for a long time. Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Ang kasalanan ay lagi na lamang meron siyang flavoring sa yan, okay yan, maganda yan, masarap yan, parang ganon. Pero kung makikita mong yan ay masama, sa pagkain na lamang. Alam mong nataas ang sugar mo, tapos sasabihin natin pa minsan-minsan, gumanda ang record mo sa iyong blood chem. Pagka uwi sa bahay, nag-celebrate kayo, katulad ng ginawa namin, yun ang flavor noon ay talagang hindi kaiga-igaya yon. Yun kabahagi din yun ng yung ating ang mga babae, yung pagsha-shopping. Yung dapat pala, narito si Mrs. Next week na lang para mas buo kanyang kwento. Doon sa pagsha-shopping, ako'y natutuwa sa nating sister. Si Sister Judith, sabi sa isang sharing niya, siya daw ay pagka may gustong gamit, nagwi-window shopping muna siya. Tapos hindi ko alam kung totoo, baka naman ako idagdag ko na lang ito. Ituturo niya yung kanyang gusto, at sabi ay, babalikan kita. Hindi yata kasama sa sinabi si Sister Judith, ako na siguro yun, ako na. Sige. Kasi yan ang ginagawa ko ay pagkamahal, babalikan kita. Pagka ako'y may pera na. Tapos si Sister Judith, binalikan pagka may sale. O edi sa halaga ng isa, nakakabili na siya ng 2. Kasama na yun doon sa discernment na kailangan natin. So ano pa yon? Avoid being deceived by sin. Ito na nga po yan, ating pinag-uusapan. It differentiates between good and best. Ang kausap dito ay mga believer na, Kristiyano na. Pagka kay believer, ang choices mo is not between good and bad. Ang pinagpipilian natin ngayon ay yung good, tsaka yung better, at tsaka yung the best. Kung ikaw talagang believer, dapat ikaw ay doon sa better and best na lamang ang pagpipilian natin. Kung ikaw may discernment, makikita mo na ito'y masigit pa kaysa sa riyan. Thank you, Lord. Okay. Thank you po, Lord. Paano ba yun? Enticing kasi yung good deal. Good deal. What is good deal? Good deal is magbibili ka ng sasakyan, tapos second hand, tapos ay ang principal mo ay daddy, may difference itong hayaan mo yung nakabili na lang. Ang problema niyan. Pastor Fred, hindi ko makalimutan yung principle niya sa pagbibili ng sasakyan Paggagawa mo na ang kanyang sasakyan bago ipagbili. Natutuwa ako doon sa style ni Pastor Fred na gano'n. Good deal. Sa real estate kasi, ang pangungummission ay either the standard 5% commission o di kaya naman ay yung sinasabing good deal, overpricing. Kaya ang buyer ay kinukumbinse ng mga maraming sales force, broker at that, basta kayo neto, kami nang bahala sa lahat. Yung neto na kami bahala na sa lahat, kalimitan, ay ang overprice ay nadodoble. Yung asking ng isang reason kung bakit masyadong tumataas ang real estate properties sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo, hindi naman because of all of that. Una, taxes. Ang pangalawa, yung mga overpricing. Yung sa Batangas, yung dating 500 per square meter, ngayon yung 1,000 to 2,000, yun ang bilihan. Kasi
ini-entice ng broker na ito ang dapat na maging presyo dyan. Kaya lamang yung over ay sa amin. Yun ang malaking problema. Enticing because it is a big deal. So, ang suggestion dito ay be discernful. Be discernful. Ano pa yung mga nakakainggaya na takbuhan ng buhay? Takbuhan ng buhay. Well, maraming katulad niyan. Maraming katulad niyan. Decision making. Decision making. Merong si Sister Cora, kapag glory to God, hindi si Sister Cora. Ito yung sa kanyang binigay ng Holy Spirit. Kapag may bibilhin at sabi kay medyo sister yan ay wala sa budget, magpapaganda aray. Aray ganda. Yung may biro ko nalaman, gusto ko naman salila di maganda. Sabi ko, baka wala sa budget niya, pero gusto ko gumanda ka. Kaya lamang ay nagbibiro ako para maging masaya ang buhay. Maging masaya ang buhay, no? So, kumisa naman, ay, oo nga, tama. Natutuwa naman ako. Ako yung nagbibiro, pero natalab. Kung ano man ang gawin niya, diretso lang. Ayun. So, yun ang good deal. Ang sabi ko sa kanya, ganito na lamang ang gawin natin. Pagka talagang hindi na mapigilan, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. Kung ang sabi ng Espiritu mo, bilhin mo, isa pa, praise the Lord, glory to God, hallelujah, amen. Kung gusto pa rin, isa pa, 7 pagkakaikot siya. Sa Falls of Jericho, 7 beses. Ay sabi niya, talagang gusto ko eh. Sige, ako alis na muna. Bilhin muna nang hindi ko naman nakakita. Biro-biro lang, laging pamilya ako, kami sila, para huwag masyado magkamali. Nahiya nga ako na isama ko si Sister Judith sa ating lesson for today. So, yun po ang ating nakikita, yung distinguishing between legalism and liberty. Pagka kayo may discernment, maiwasan mo ang pagiging pariseyo, magiging to the letter ang pag-apply mo ng salita ng Diyos. Bawal ito, bawal yun. Bakit ikaw ay ganito? Bakit ikaw ay ganon? Pariseyo style yun eh. Ang liberty na binigay sa atin ng ating Panginoon, do it with love. Do it with love at yan ay tama. Do it with love at yan ay tama. So, recognize also when God is speaking. Kapag kayo may discernment, alam mo kung ang Diyos na nagsasalita, kung ang kaaway ang nagsasalita, o sarili mo lamang ang nagsasalita. Again, ang sikreto, marami kang alam sa gusto ng Diyos. Word of God. That's the will of God. Kapag ka ang nagsasalita ay leading to the will of God, then therefore, go ahead. Do it. Word of God. Kapag ka halimbawa, ang partner mo sa buhay ay hindi ganun kabait, ang sabi sa mga babae ay patuloy mo pa rin irespeto, sundin. Provided, hindi yan sasala sa salita ng Diyos. Hindi sasala sa salita ng Diyos. Katulad ng pagsunod natin sa government, sa mga officers, lahat. Provided, hindi yan sasala sa salita ng Diyos. Pero pagka nandun na yung kamalian, kabuktutan, lahat na, yung pagsusulat lahat. Natutuwa ako sa ating community, we never play by the rule of the world. Pagdating doon sa pagkuha ng mga building permit, ng lahat-lahat na, let us wait, we can wait. We are not in a hurry. And true enough, lahat ng bagay na ating napupuntahan, clearly, smooth flow na pagkatapos niyan. Maganda ang nagagawa ng patience eh. Yung maghihintay ka sa tama, pagkatapos niyan, wala kang babalikan na takot. Kung ikaw ay nagpa-dire-diretso lang, maya't maya bibistahin ka ng BIR, wala nang katapusan ng problema mo. Bibisitahan ka ng building official, wala nang katapusan ng problema natin. So, yun ang mga leading sa atin. So, yun po ang ating mga natutunan for today. At ang source naman ng spiritual discernment, of course, is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang source ng ating discernment na ito. The Word of God. Thank you, Lord. Soak ourselves in the Word of God at ang source na yan ang magbibigay sa atin ng discernment. Pagkatapos, godly teachers. Mami Ligaya is one of my, hindi lang counselor, kundi talagang ina na. Kasi ang kanyang wisdom, ang kanyang heart, to lead me para huwag akong pumunta sa ibang source. Si Mami Ligaya po ang glory to God ang aking mga nasasabi. Pagkatapos nito,
Yung ating experience. Yung ating experience, as soon as nakita mo na, nangyari na ito sa akin eh. Yan na nga, sabi sa akin ni Mami Ligaya noon, Sister, Mami, pagdasal naman po ninyo ako. Kami mag-asawa. Worried daw kami. Naikwento ko na rito sa atin, ha? Yun ang aming isang anak na dalaga, hindi pa nauwi. 2 gabi na. May dalang sasakyan. Balak ko naming pumunta na sa presinto at ipahanap. Ang sabi ni Mami Ligaya wisdom. Ano bang ginawa ng Diyos sa iyong anak at sa inyo? Di ba niya na iniligtas naman? Hindi naman pinapahamak. Magtiwala ka lang, manalangin ka, ililid ka ng Lord kung anong gagawin mo. Ay, di ganun nga pa aming ginawa. Kulang kami sa effort eh. Kami may dasal, Lord, huwag mo niyo pababayaan, iligtas, pabalikin. Kulang kami naman sa effort. Yes, sabi ni Lord. Nilid kami na, puntahan niyo lahat ng mall. Pumunta kayo, tanong nyo, wala ho ba kayo nakikita ditong sasakyan na ganitong plate, itong kulay, nagdalari pa isang dalaga. Padalawang mall, naroon pa ho, nakapark pa doon. Kung amin napuntahan agad dyan, yun pala may kaunting bisyo. Pero just the same, thank you Lord, na wala na yung pastor. Kami tuwan-tuwa na yun. So, mga kapatid, ang summary po nito ay, ang discernment ay gift of God and something we should pray for daily. Atin po itong ipagdasal. Sabi ni David, Psalms 119:66, teach me good discernment and knowledge, for I believe in your commandments. For I believe in your commandments. Yung dapat ang nating dapat na ipagpipray. In closing, all the gifts of the Holy Spirit are manifestation of the Holy Spirit Himself. These gifts belong to the church and are supernatural manifestation of the Holy Spirit and are manifest through Spirit-filled believers. Nasa atin po yan. These manifestations are visible expression of the Holy Spirit and reveals His character and His will. The Word of God teaches us that we do not possess any of these 9 gifts, but they manifest on any individual that the Spirit may choose for a particular time or purpose according to the will of the Holy Spirit. Yun ang verse 11. Ang Holy Spirit ang nag-decide kung kailan at kung kanino. So, design man natin, kung hindi pa ibibigay. There are therefore temporary gifts and no one can claim a permanent position or operation of the gift. These gifts therefore operates by faith and are given by grace and are given for the benefit of others. They are not intended for any self-glorification, hindi pang sarili lamang, but are for the benefits of others. Sabi natin, ang purpose of the gifts is to build up the church. The gifts of the ministers of gifts of the Holy Spirit have the purpose to build the church in unity and love for Christ. Edification, exhortation, comfort, direction. At tulad ng sinasabi sa 1 Corinthians 13, kung ikaw man ay magkameron ng lahat ng gifts na ito, pananampalatayang makakapagpalipat ng bundok sa kabilang lugar, kung wala namang pag-ibig, all the knowledge, kung walang pag-ibig, wala rin po tayo. So, ang message sa atin ay love more. At ang Holy Spirit ay magbibigay sa atin ng gifts na pwede natin gamitin upang makilala na mahal ng Diyos tayong lahat. In Jesus' name, Amen. Extended time, brother. Lord, maraming salamat po sa lahat ng ito at kami po ay nawa po ay naging kalugod-lugod sa iyo ay yung narinig. Salamat naman sa pangalan ng Jesus. Bati muna tayo. Belated happy birthday. Sorry po. Kita mo, July 16, happy birthday. Yan. Happy birthday po kay Brother Adi Jokno, kay Sister Rowena Quinto, Sister Bebot Perez, Sister Harley Queen Golgota, Sister Bernaline Dikitanan, at belated happy birthday po kay Sister Meli Reyes. At happy anniversary po kay Brother Raymond and Sister Aina Perez. Brother Dodi, Bedi, Brother Bedi, and Sister Lisa Alvaran. Amen. Thank you, Lord. Yan ang may anniversary. Opo, may anniversary. Happy birthday. Thank you, Lord.
happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's star shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Amen. At ang panghuli po natin, yung ating respite song for the week, composed by Sister Mila Santarinala, Come Holy Spirit. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Glorify your name on high. Magnify your name forever. I worship you and honor you. Lift him up, O Holy Spirit. Glorify your name on high. Magnify your name forever. I worship you and honor you. Lift him up, O Holy Spirit. Holy Spirit, I need you in my life. Come, Holy Spirit, I need you in my heart. Come, Holy Spirit, keep the fire burning in me. Come, Holy Spirit, I need you today. Apart from Him, I'm nothing, Holy Spirit. Purify, change me for His glory. Empower me, use me as you will. Bless me to win.
2 Timothy